DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bisya pa Buddy Ballesteros, alas 8:09. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Malupit ha? Abay ngayon po mga kaibigan ang simula ng balikatan exercises na lalahukan ng mga tropa ng Amerika at Pilipinas. Abay meron pang extra ha? Abay kasama rin po mga kaibigan ang French Navy. Aba? At ito po ay susubaybayan ng makinatawan ng 14 na bansa. Mga observers po mga kaibigan mula sa Canada, Australia, Italia, saan pa ba? France, UK. So marami po. Kasama siyempre ang mga taga-Vietnam. Yung pong ilang bansa sa ASEAN na meron ding kinalaman maibigan sa territorial dispute dito po sa West Philippine Sea. At dito po mga kaibigan ay sa kaunang pagkakataon, abay kasama po rito ang PNP ha? General Acorda. General Acorda. Sino nga ba yung PNP chief natin? Abay kasama ang Special Action Force ng Philippine National Police. At kasama rin po ang Philippine Coast Guard mga kaibigan. So ito po ay magkakaroon ng kick-off rally. Ayan, magkakaroon po ng seremonya ngayong umaga. Alas 8 na umaga dyan sa, anytime ngayon ha? Abay dyan po sa Camp Aguinaldo mga kaibigan. At dito ay paano ba itong pagsisimula ng balikatan exercises? General Ometa Browner, Secretary Gibo, ha? Abay darating ba dyan nating Commander-in-Chief, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hudyat sa pagsisimula ng shoulder to shoulder. Ayan, balikatan exercises po mga kaibigan. Of course, andyan din po ang Japan, ha? Ayan, observer din. Pero ang malupit dito mga kaibigan kasabay ng pagsisimula ng balikatan exercises ha. Pinakamalaki po mga kaibigan ha. Pinakamalaking balikatan exercises sa Pilipinas at Amerika. At ito ay kasabay din ng announcement ng India ha. Abay yung Prime Minister ng India, yung nanalo ulit si Prime Minister Modi ba yun? Abay sabi niya na-deliver na sa Pilipinas yung BrahMos Indian missiles. Abay ito kaya ay gagamitin dito sa balikatan exercises ha? Mr. Commander-in-Chief, His Excellency President Marcos. At dito ba sa balikatan exercises ano ba yan? Parang start lang na ng mga golf tournament. Meron bang parang ceremonial tea? Abay dito ba ay magpapalipad din ng missile ha sa pagsisimula ng balikatan exercises. Damdaming Bayan. Pero alam po niyo mga kaibigan bago pa magsimula itong napakalaking balikatan exercises, abay nagdagsaan na naman ang mga Chinese vessels diyan po sa may South China Sea, partikular po malapit sa Palawan. At bukod dyan, abay kasabay din nito mga kaibigan iba rin ang China mga kaibigan.
habang matunog sa buong mundo ang balikatan exercises dito po sa Pilipinas. Abay, ang Chinese Navy na mamahabigan meron ding seremonya sa China, ha? Ayan, at ito ay nag-imbita naman ng mga top naval officials sa iba't ibang mundo. Ayan, para daw i-showcase naman ang kanilang military diplomacy sa gitna po ng balikatan exercises dito po sa Pilipinas. Mamaya kausapin natin ang mga taga-AFP at DND. Standby, Edniel Parosa. Nandiyan ka na ba, Edniel? Darating ba ang Pangulong Marcos dyan? Ang ating Commander-in-Chief? Ayan. Pero alam po niyo, mahabigan, natuwa naman doon sa anong radio station ba yan? Abang nag-iis ka na kanina umaga, may isang radio station na malapit sa DZRH sa Maluha. Abay, ang panawagan po nung anchor doon sa radio station na yan, sila po ay nananalangin na sana ay maging mapayapa. Ayan, itong gagawing balikatan, itong mga issue ba dyan sa West Philippine Sea. Siguro po yan ang dapat magkaroon tayo ng Horacio Imperata, Bishop Joel Porlares, Ephraim Fotagana, Bishop Ballesteros. Manawagan tayo na, ayan, magkaroon tayo ng prayer warriors ba kung tawagin, na sana po ay hindi humantong sa gera itong nangyayaring sigalot sa pagitan ng ating bansa at China. Ayan, ay nating mangyari sa atin yung nangyayari sa Ukraine at dun sa Israel, away sa Palestine, Hamas, at ngayon ay sa bansang Iran. Gusto natin dito ay kapayapaan, kaya siguro po sa mga panalangin natin isama natin na maayos po itong matinding hidwaan ng Pilipinas at China. Balikatan Exercises 2024 simula na ngayong araw at merong seremonya dyan sa Campo Aguinaldo. Alamin natin ang latest mula kay Aris number 52. Darating ba ang Commander-in-Chief dyan, Edniel, ang Pangulong Marcos? Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, wala sa paunang listahan ng programa ng Balikatan Ceremony opening ngayon si Commander-in-Chief Presidente Bongbong Marcos. Sa halip ay pangungunahan ito ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. bilang tagapagbukas ng pinakadeklarasyon ng 39th iteration ng Balikatan Exercises o ng Philippine-US War Games. Nandito rin mamayat magsasalita ang US Exercise Director si Lieutenant General William Journey at representante naman mula sa Pilipinas pagdating sa balikatan, si Major General Marvin Licodine. Ang sitwasyon dito lakay sa Campo Aguinaldo, ang tingin natin parang hindi nga pupunta si Presidente in as far as opening ang balikatan is concerned dahil wala yung mga wala yung mga karaniwang protocol na staff. Yung mga tauhan ng Presidential Security Group at tanging mga tauhan ng AFP Public Affairs Office yung sumasalubong doon sa mga media. Mahigpit na rito lakay mula pa doon sa sa gate pa lamang sapagkat darating nga yung mga opisyalis at representante umala doon sa iba't ibang mga kasama ng Pilipinas at Amerika dito sa Balikatan Exercises. Pero binabanggit lakay ng AFP ay magiging kakaiba talaga ito balikatan ngayong taon sa kadahilan ng mas lumalawak at nagpapago ito habang tumatagal yung panahon. Ayun mismong 2024 sa edisyon ito ng War Games, tampok sa drills, pagpapalalim sa kooperasyon pang-defense ang nakatutok din sa Indo-Pacific region. Kung dati kasi naghahanda lang tayo sa ating interoperability with the US, ayon ay mayroon tayong paghahanda sa regional security sa Indo-Pacific region. Ganyan inilarawan ng AFP spokesperson si Colonel Francel Padilla. Ito nga ang kadang balikatan exercises kasama ng higit 16,000 na sundalong Pinoy, Amerikano, Australian, French at observers mula sa 14 ng bansa. Hindi ito direktang tugon ang sinasabi ng AFP, hindi ito direktang tugon sa mga aksyon ng kahit anong bansa gaya ng ikinikilos ng China sa West Philippine Sea. Pero di ko lang kayo binabigit mo kanina sa iwalay ng interview ng DZRH, sinabi kahapon ni De La Salle University Professor at International Studies Expert Renato De Castro na pagpapamalas itong balikatan ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept na inilunsad sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, paghahanda na nga talaga ito at dapat direct tanggapin ng publiko na paghahanda ito sakali mang magkaroon
ng pagsiklab ng tensyon dito sa mga binabanggit na flashpoints. Nakatutok itong balikatan ngayong taon dito sa may area ng NORCOM o Northern Luzon Command. Sakop niyan yung Batanes, malapit sa Taiwan. Dito naman sa West, yung Southern Luzon Command at yung Western Command, kung saan nga isasagawa yung kauna-unahan lakay sa balikatan, yung multilateral maritime exercises kung saan kasama ang warship of frigate ng bansang Pransya. Sa ngayon, nagpapatuloy yung briefing dito ng media kung ano yung mga dapat i-expect within the ceremony. At arangkado ito magsisimula opening alas 10 ng umaga at malalaman natin kung sino-sino pa yung mga bisita dito sa Campo Aguinaldo. Yan ang latest mula rito. Edniel, sandali lamang. Ba't sa kauna-unang pagkakataon, kasama ang PNP, ang Special Action Force, isinama rin sa balikatan exercises. Dati-dati mga sundalo lang. Ba't may mga pulis na ngayon? Dati naman lakay sa mga nakaraang iteration ng balikatan, kasama sila pero hindi sila direct participant. Pero tama ka, this year, direct na silang magpa-participate. Particular yung Special Action Force ng Philippine National Police, tapos yung Philippine Coast Guard. Na by the way, kasama rin lakay yung US Coast Guard dito sa gagawing maritime exercise ngayon taon. Wala namang specific na binabanggit, bagamat lagi yung sinasabi, itong mga ahensya ng gobyerno ay kasama rin o at stake din sila doon sa national security ng bansa. Pero alam mo lakay, para doon sa kapakinabangan natin tagapakinig, hindi naman natin hinahangad, pero oras na ibaliktad ang watawat ng Pilipinas at ideklarang digmaan, wag naman sana, ang PNP at PCG ay mapapasailalim ng command ng Armed Forces of the Philippines. Ganun pala yun. Oo, bagamat hindi yan yung direktang sinasabi, yun na nga, matatanda natin itong mga nagdaang mga buwan, laging binabomba yung ating Philippine Coast Guard. So might as well, makikinabang din sila dito sa exercises na gagawin kung paano mag-maneuver dito sa karagatan kasama ng iba pa nating mga kaalyadong bansa. Edniel, curious na ako dito sa mga observers na from 14 countries. Paano sila mag-observe? Sila ba ay kasama, parang sasama dito sa tropa na mag-exercise, may military exercises? Paano sila manonood? Paano sila mag-observe dito sa activity na ito? Nung nakaraang taon lakay, nung nire-review natin yung mga, kasi nung nakaraan, yung mga observers din naman, bagamat hindi dyan ito karami, sila lakay, may mga representatives from other countries na, for example, may mga field training exercise, so FTX kung tawagin, sila ay nasa isang designated point at yung iba, nakateleskopyo, pinag-aaralan kung ano yung nagaganap sa paano yung mga maneuvering, parang gano'n. Correct. Pero hindi sila, kumbaga, wala silang tao na sumasama doon sa pinaka-FX o field training exercise. Pero sila nanonood at manonood all throughout the event. Iba-iba yan, simula ngayong araw at iba-iba rin lokasyon hanggang sa closing ceremony. Lakay, ang binabanggit nga, isa doon sa mga inaantay natin na sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, gusto niyang o bukas siyang mapasama sa balikatan is yung Japan. Nag-silbing observer ulit ngayong taon. Pero next year, in-invite na sila ng AFP formally para sumama sa War Games ng US at Pilipinas. Ano ba itong exercises na ito, Edniel? Sabay-sabay ba o one at a time ika nga doon sa Cagayan, Batanes, Palawan, Central Luzon? Paano yan? Sabay-sabay o sunod-sunod? May mga schedule yan lakay. For example, pagkatapos itong opening, yung mga sundalo na sasama doon sa multilateral maritime exercise sa Palawan, ay sasampa na yan ng mga barko mula 25 hanggang sa next week o first week ng May. Tapos habang isinasagawa yan, mayroon namang nakaumang naman sa norte, sa Lawag, for example, yung maritime strike, binabagit natin last week, yung pagpapalubog o sinking exercise, May 8 naman yan lakay. May so, pinakamatagal dito na isang event yung 10 days sa dagat May 10 days na event sa dagat. Iba naman ito. May maritime exercise, may amphibious assault. Sunod-sunod din lakay at hindi rin naman sila simultaneous kung gagawin. Pero ang balikatan ay may schedule hanggang 10 ng Mayo at ilan nga din susubukan nating makover ng kasama ng Defense Press Corps. Pero yun, ang pinakamalaking tipaklakay ay nandoon sa Palawan. 10 days na work
o tagal ng event at field training exercise. Yan ang mainit, Palawan. Abay, andyan na, ayan, ito ba't before itong balikatan reported ng AFP na marami na naman namata ang mga Chinese vessels dyan sa South China Sea sa may dako ng Palawan. Correct lang kayo, 55 Ang dami. Na 55. Iba-iba ito. Iba-iba ito. May maritime militia, may coast guard, 55 yung latest monitoring ng AFP. Pero yun nga, sabi nga ng ating mga kasundaluhan, wala namang magagawa yung China sapagkat lagi naman nang ginagawa ito sa sabi nga ni Colonel Mike Loico ang executive agent ng Balikatan. Sa isang parallel universe, kung wala mang nag-exist na China o tension with China, ay gagawin pa rin ng Pilipinas ang Balikatan. Bilang paganda, of course, sa ating mga in-anticipate na kung kailanman magagamit itong exercises na ito. Bagamat lakay yung it is important to note na yun sa Palawan, first time din gagawin yun sa dulo ng EEZ ang Pilipinas, o exclusive economic zone natin. Abangan natin lakay kapag medyo kasi yun border na yun ng katubigan, international waters na yun. So, talibang doon sa mga kasama natin, ay isa doon sa mga abangan kung sino-sino pang mga bansa yung makikita natin may presensya doon sa nasabing bahagi ng West Philippine Sea. Yung Edniel, yung mga missiles na paliliparin may balita na meron daw mid-range launcher ang Amerika na mukhang ilalagay sa EDCA sites at sinasabi kung ilalagay ito sa may Northern Luzon. Abot ito hanggang Taiwan, hanggang China, mainland China. Ando na lakay, bago pa mag-start yung nakapwesto na ron. Nakapwesto na ba doon? Kaya pala ang daming Chinese students ngayon doon na pinaghihinala ang mga spies. Naka-deploy na pala doon. Before kasi ng Balikatan, may isa pang exercises with US and the Philippine Army. Ginamit na siya. Ipinoste na siya ron. Hindi natin alam kung anong magiging main participation niya rito. Bagamat sinabi na nga ng AFP na kasama siya sa itatampok with this year's Balikatan lang. Wow. Maraming salamat, Edniel. Magbigay ka na update mamaya pagka nagsimula na ang Balikatan exercise ceremony dyan sa Campo Aguinaldo. Thank you. Live pa rin mula rito sa Campo Aguinaldo para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa mula sa Campo Aguinaldo, mahabigan. At yan po ang update sa Balikatan exercises. Medyo nakababahala po, mahabigan. Kaya siguro wag naman sanang humantong sa gera itong hidwaan natin sa China. Mainit ang sitwasyon, mainit ang panahon. Grabe pala ang init sa Metro Manila kahapon. Kaya pala 42 degrees Celsius. Kaya pati sa politika mainit din. Abay, dumadami yung mga nanawagan na mag-resign ang Vice President Inday Sara Duterte bilang miyembro ng kabinete ng Pangulong Marcos. Pinagre-resign bilang DepEd Secretary, Abay, dati-dati sina Mayor Albi Benitez lang ng Bacolod. Ngayon, abay, sumali na rin ang dating Senadora Laila Del Lima. Babalikan po natin lang pang mga report. Standby, ano ang latest sa Malacanang? Ano schedule ngayon ng ating Commander-in-Chief Pangulong Bongbong Marcos? Standby, Raymond. People-to-people exchanges na palusot ng Chinese Embassy sa pagdagsa ng mga Chinese students sa Cagayan. Hindi katanggap-tanggap. Sino may sabi niyan, Raymond? Actually, iniimbestigan na rin ng ng National Security Council at Intelligence Community ng AFP, Bagamat ang sinasabi ng mga local officials sa Cagayan, siguro na madalas maimbitahan sa China. Dami opisyal sa Cagayan na iniimbitahan sa China, Abay, sa mga opisyal diyan sa LGUs, okay lang naman na makipagkaibigan tayo, Pero sabi nga beware of the Trojan horse.
At para sa mga kasiyahan ngayon, abay kailangan ni chill-chill lang tayo mga kuya, ha? At para masaya ang ating celebration, abay kailangan meron tayong Emperador Double Light. Para doble ang kasiyahan, doble ang tawanan kasama ang barkada kapag may Emperador Double Light. Doble swabe at saka doble sarap talaga mga kuya. Siyempre magaan na inuman, easy lang yan with Emperador Double Light. Dahil doble swabe, doble sarap. Every moment ang gaan with Emperador Double Light. Emperador Double Light, doble swabe, doble sarap. Oras, Governor Manny Mamba. Oy, mista, Mayor Rambo de Gracia, ha? Ayan. Kumusta ang biyahe natin sa China, ha? Governor Mamba at si Mayor Myla Ting Ke. Ayan. Oras, Chief Justice Alexander Jes Mundo. Alas 8:29. Ang balitang ito ay Oras, Sister L. It's 8:36. Good morning. How's your Monday morning, Sister L? Good morning, Lakay. At good morning po sa lahat ng mga nakikinig ngayong Happy Monday. Ayan, sana ay okay lang po kayo. Diyos marhay na aga po sa Indugabo sa mga kababayan ko na nandyan sa Bicol. Ayan. At para maganda ang Lunes natin, ha? Sandali lamang sa report mula sa Malacanang. Standby Lent, standby Milky Rigunan, standby Raymond Dadpas. Abay, Lunes na Lunes, maiinit ang ating balita ngayon. Kasing init ng panon tsaka kasing init ng mga sunog. Naku, Diyos ko. Oo nga, Lakay. Kahapon nadaanan ko yung nasunog dito sa may area ng Paco, Lakay. Kawawa. Ayan, dyan sa PGH. Ayan, naku, pati politika, mainit na mainit ngayon. Sumasabay sila, Lakay, sa init ng panahon. Ayan, sandali lamang po at siyempre para good morning Apo General Bantag. ang dulas-dulas talaga ng General Bantag, hindi ba huli mataga NBI? Siya na ang bagong palos. Di ba mayroon na kay dati na si Bernard Bonin yan. Palos. Ayan. Pero sandali lamang sa ating mga reports. Oy, mamaya ha, may mga special report tayo mamaya. Special interview, Sister Ella. Para sa mga katulad naming medyo nalalagas ng buhok. Ayaw nga, Lakay. Mga Top Gun at hair is vanishing. Abay, good morning Kuyang Joel Jose, ha? Akala ko kuya, hair ha? is missing. Charot. Abay, pag-usapan natin kung paano ang hair transplant. Ayo. Wow. Lakay, hindi po pwede yan sa akin. Bakit? Kasi malago pa yan. tingnan mo, idol kita. Pansin mo yung buhok ko. Ba't mo ginagaya ang buhok ko? Ash gray yan, ganun ba Lakay. yan? Hair Shop Salon. Thank you. Anong salon? Bruno's? Hair Shop, Lakay. Hair Shop Salon. Akala ko Aling Hello, Pepes Miss Bell. Barbershop Hello, yan Miss A. Pero sandali lamang para maganda ang Lunes natin. Mabigyan mo natin ng limpak-limpak na salapi mula sa ating Ninong ng Bayan. Aba, nandiyan pala sa Navotas City, ha? Barangay San Jose, ating DZRH Malakas promo. Andiyan na ba si Sherwin? Sherwin, sino ang bibigyan mo ng aginaldo at may kasampang vitamins? Yung vitamin R, vitamin E. Vitamin E. Sherwin, please come in. Ninong. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ninong ng Bayan, sino ang bibigyan mo ng aginaldo ngayon na Sherwin? Sherwin. Kahit na dito, Lakay, dito sa mga kaloob-looban ng Iskinita. Uy, Iskinita yan dito yan sa Barangay San Jose, Navotas, Lakay. May malakasang nakikinig ng DZRH. Itong bahay na ito, Lakay, makikita mo. Dinig na dinig mo sa Iskinita, ha? Oo, tignan mo naman. Lakay, pagpasok mo, may kahadiyero na kagad. Ayan, may kahadiyero. Safety ball? May kahadiyero. Wow. Yan.
Wow. Ilang milyon ang laman yan? Ayan, Wow. lagayan nila kayo ng sinulit. Sinulit ang laman. Wala silang makukuha dyan. Tailoring shop. Oo, patahian. Nagtatahe. Oo, itong pamilyang napunta natin Lakay nagtatahe. Pero habang sila nagtatahe Lakay, nakabase sa radyo yung kanilang pakikinig ng DZRH. At itong may-ari ng bahay. Ganda ng transistor. Magandang umaga po. Live tayo sa DZRH. Pangalan nyo? Joel Menjola po. Si Tatay Joel Menjola Lakay. Si Tatay Joel, palagi ho ba kayo nakatutok sa DZRH? Opo. Mula anong oras? Mula umaga hanggang gabi. Ala ko mula pagkabata Matagal na ba nakikinig si Tatay Joel sa Kayo DZRH? nakikinig sa DZRH? Matagal na. Oh. Matagal na. Kahapon lang. Misis ko kasi hindi makatulog pag gabi. Sa mga hindi makatulog. Nakikinig ng Nakikinig. Ayan. Kasi ako nakikinig na rin kasi magkatabi kayo natutulog. Ano nga pinakinggan ni Mrs.? Anong pinapakinggan ni Mrs. Kuya Joel? Palagi pinakikinig ng misis ko. Mga repair lang. Tapan-tapan ng mga mga pantrabaho. Kasi nakapalibot dito sa amin yung mga shipyard, mga baradero ng barko. Mga pantrabaho nilang pantalon. Mga overall. Yeah. Sa patatapalan. Tapal-tapal lang pala. Sa mura-mura lang. Ayan. Baston. Ayan. Pero Tatay, sino paborito mong announcer kapag umaga? Ayun si katatapos lang programa ni Angelo Palmones. Dos por dos. Dos por dos. Si Anto. At saka si Anthony Baha. William Makalma. Ito nga kasalukuyan ngayon. Ayan. Kilala ka. Ayan. Bigyan ka agad na 1,000 si Kuya. Bigyan ka agad na 1,000 Aguinaldo yan. Daddy. Salamat. Nako. Wala lang tayong yung vitamins. Pampapogi. Ito lang kay pampapogi dahil gusto mo ba ang pomogi, Tatay? Siyempre. Ito, pampapogi mo, DZRH t-shirt. Ayun. At siyempre, meron ka rin vitamin E. Ayun! Pampasigla ng katawan yan. Pag hindi makatulog si Tatay, inom ka lang po niyan. Pwede yung pampatulog. So, habang nakikinig ng radyo, tatlong kutsarita. Tatlong kutsarita lang, Kuya. Huwag mapapa-overdose. Tapos, sasabihan mo ng isang kutsarita ng vitamin R. Ayan. Incan! Incan yung vitamin R mo ngayon, Incan. Hindi lang isa yan, kundi yan, may parakinesis, vitamin R. Ayun, dalawa. Sakto yan, mainit ang panahon. Mukhang naubusan ka ng RC Mega. Ayan. Dito sa lugar. Okay. Mabilis na nauubos yung malaki, yung mega. Mega, mabenta, ha? Oo, mabenta. Kaya naman, laglong tumutok na sa DZRH. Teka, Sherwin, napansin ko si Kuya, bagong gupit ba o talagang di na tunutubuan? Baka gusto niya nga magpa-hair transplant. Mamaya makausap tayo magaling sa hair transplant. Mainit lang o ano? Mainit lang. Nagpakalbo si Tatay. Okay. Ayan. Lang to. Si parang Vic Lima gusto na magpa-hair transplant Marami-rami yan, parang Vic. Matagal hugawa gagawin. Ako yun, Lakay. Okay. Kaya naman sa mga nais malalo ng 1,000 pesos, tumatrabaho kundi tumutok lang sa DZRH at malalo ng 1,000 sa DZRH mas malakas. Promo Arts number 6. Sure rin para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ayun. Maraming salamat, Kuyang Joel Menjola. Ayan. Kamag-anak ba yung Menjola Bridge? Maraming salamat, Ninong ng Bayan, Sewin Alfaro sa pamilya ng Aguinaldo dyan sa Barangay San Jose, Navotas City. Mahina ka sa draw. Pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH
Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat. Inong ng bayan na Sherwin Alfaro, hatawin na natin ang mga reports. Pero nakapag-break na po ba kayo mga kuya, mga ate? Ha? Nakapag-relax ka na ba? Abay sabayan ang break time na malamig na RC Cola Mega. Itong RC Mega may sarap na babalik-balikan dahil affordable. 24 pesos ang SRP niyan. At ang damdaming bayan, sarap ng RC Mega. 24 pesos ang SRP. Report mula sa Malacanang, Pangulong Marcos, hinikayat ang Pilipino na maging tourism ambassadors. Aris number 14, di ba siya pupunta ng Campo Aguinaldo, Miss Let? Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay, Sister El, hinimok nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na patuloy na isabuhay ang Filipino hospitality at maging tagapagtaguyod ng turismo. Sa kanyang vlog, sinabi ng Pangulo na kilala kasi ang Filipino hospitality sa buong mundo, kaya naman naging tatak na rin ang turismo sa Pilipinas. Sa katunayan, ganito anya ang ginagawa sa Malacanang tuwing mayroong bumibisitang mga leader ng ibang bansa. Ibinahagi ni Pangulong Marcos na metikuloso ang proseso ng paghahanda para sa mga bisita mula sa daraanan, pagkain at regalo. At ngayon, imbes na mag-hotel pa ang mga ito, mayroon na rin anyang tutuluyan ang mga ito dahil sa hinayos na Laperal Mansion na nagsisilbing official presidential guest house. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Walang audio. Wala. Ayan, take it away, RH TV. Ayan, take 2. Take 2. Ayan. Mahalaga na ang ating bisita, pakiramdam naman nila, very welcome sila dito. Para naman maging mas matibay ang ating pagsasama, ang ating mga agreement, ang ating mga partnership sa iba't ibang bansa. Ano naman natin sa panahon ngayon, sa mundo ngayon, kailangan marami kang kasama dun sa iyong ginagawa. At ganyan na rin ang ekonomiya ng buong mundo. Kaya importante na malaman nila na mahalaga sila sa atin. Ngayong araw, Lakay, ay bisita ni Pangulong Marcos sa Malacanang si Qatari Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Noong nakaraang linggo, nasa bansa rin si New Zealand Prime Minister Christopher Luxon na ipinagmaneho pa ng golf cart ni PBBM sa loob ng palasyo. Lakay? Abay, mga bisita, pinagsasayaw din ng tinikling, ano ha? Sino yung bagong gupit na yan? Yan ba si Qatari, Qatari? Si ano yan, Lakay? Si Prime Minister Luxon yan. Yun ang New Zealand. Oo, nung nakaraan. Yun. Kuyang Joel Jose, baka pwedeng i-hair transplant natin itong si ano. Prime Minister Lacson. Ayan. Okay, ang Pangulong Marcos ba, hindi ba pupunta ng Camp Aguinaldo ngayon sa simula ng balikatan exercises, Miss Let? Walang sinabing ganyang schedule kaya ang Malacanang. Bakit? Siguro dahil nga kasi may bisita, pero ito namang bisita niya hanggang tanghali lang yung schedule sa palasyo. So, malalaman siguro natin kung mamayang hapon o kung ano man. Okay. Maraming salamat, Miss Let. Pati sa inyo lang kaya, Sister El. Damdamin Bayan. Mula sa Malacanang, ano ang latest sa Senado at Kamara, Sister L? Sa Kamara muna tayo, Lakay. Contingency funds ng gobyerno sapat para matugunan ang pagtulong sa mga overseas Filipino workers sa gitna naman ng gulo sa mga bansang pinaglilingkuran. RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister El at Lakay, sapat pa ang contingency funds na maahensya ng gobyerno para tulungan ang ating mga kababayan na nag-ipit sa gulo at digmaan gaya sa Israel at Iran. Ito ipinarating ng Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration sa hearing na House Committee on Overseas Workers Affairs. Ayon kay Kabayan Party List Representative Ron Salo, chairman ng komite, tiniyak ng naturang maahensya na may sapat na pondo hanggang matapos ang taon. Sa contingency funds, 1.5 billion pesos ang inilaan sa DFA, mahigit 2 billion pesos sa DMW at nasa 5 billion pesos sa OWA.
Sabi ni Salo, sakaling umigting ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel at kukulangin ang pondo, handa daw ang Kamarang maglaan ng supplemental budget. Pakinggan natin ang pahayag ni Kabayan Party List Representative Ron Salo, Chairman ng House Committee on Overseas Workers Welfare Affairs. Kahit saan, every time po na may mangyari na sakuna, may mangyari na sigalot sa anumang bansa, na kikita po natin na sigurado may kababayan po tayo na nanduroon. It's just a question kung sila po affected o hindi. Una rito, sa ginanap na hearing, wala pang naitatalang OFW na humihiling ng emergency repatriation mula sa Israel matapos samang magpakawala ng missile and drone strikes ang Iran. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Gregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Manang Milky mula sa Kongreso at dumako naman tayo sa Senado. Eto lakay ang people-to-people exchanges na palusot ng Chinese Embassy sa pagdagsa ng mga Chinese student dyan sa Cagayan. Hindi daw katanggap-tanggap. Sino nagsabi niyan? RH28, Raymond Paas. Lakay Raymond. Elaine at Mayor, kung si Senador Risa Hontiveros ang tatanungin, hindi katanggap sa kanya yung palusot ng Chinese Embassy dito sa Maynila na bahagi lamang ng people-to-people cultural exchanges ang pagdami ng mga estudyanteng mga Chinese nationals sa Tuguegarao, Cagayan. Dahil para kay Hontiveros, kung gusto ng China na magkaroon ng magandang people-to-people exchange, ay dapat ang unahin nila ay magandang pakikitungo sa West Philippine Sea. Dahil kitang-kita naman daw ng buong mundo kung paano binubuli ng China at binubomba ng tubig ang ating mga barko sa West Philippine Sea, kaya't hindi maaring sabihin na magkaibigan ang mga Chinese at mga Pilipino. Sabi ni Hontiveros, siya magkakain ng resolution para ito ay maimbestigahan at maipatawag at magpaliwanag itong mga opisyal ng Bureau of Immigration, Department of Foreign Affairs, Department of National Defense at pati ng Commission on Higher Education. Dahil ang Cagayan ay isa sa mga lugar kung saan magtatayo ng EDCA site ang bansang Amerika. Sa kabilang dako naman ay nagpahayag ng kahandaan si Senador Francis Chis Escudero ng Senate Committee on Higher Education na pangunahan ng investigasyon kung sakali ay sa kanyang committee mapunta ang nasabing usapin. Ngunit hinimok nito ay yung mga nagsasabi na merong diploma mill sa Cagayan na dapat ay magkain din ng reklamo ang mga ito upang magkaroon ng record at mapatunayan dahil hindi katanggap-tanggap ang ganitong klase ng mga akusasyon. Bagamat ang sinasabi ng local government na Cagayan sa pamamagitan ni Governor Manny Mamba, nasa 400 mga postgraduate students lamang ang mga naka-enroll sa St. Paul's University sa taliwas sa akusasyon na libo-libo ang mga naka-enroll sa nasabing lungsod. Raymond. Para sa kaunang sa Pilipinas, DZRH. Sabi ni Governor Ben Ebardo ng Eastern Samar, bakit na doon lang sa Cagayan? Pwede silang pumunta dito sa Eastern Samar. baka walang EDCA doon, yun lang, walang EDCA doon, kaya ayaw punta ng mga Chinese students din. Ayan. Anyway, sabi nga ay beware of the Trojan horse kasi anday pa lang mga LGUs, mga mayors ang dyan sa Cagayan na iniimbitan sa China. Ay, dapat isama ka doon. Mayor ka din. Malayo. Star City tayo, Metro Manila. Walang EDCA site dito. Okay. So, kailan magpapatawag ng investigasyon si Senator Risa? Magkakain muna ito ng resolution, Mayor, at sa pagbabalik ng sesyon sa April 29 ay kung malalaman kung saan ma-refer na anong committee ito at maaaring doon madesisyonan kung sino-sino yung mga dapat na ipatawag at hingan ng paliwanag hinggil dito, Mayor. Pareho yata sila ng linya ni Senator Tol, Francis Tolentino. Ayun, maraming nagsasalita na tungkol dito, Mayor. Para bang ang gusto lang nila ay for the record ay marinig yung panig ng iba't ibang mga agencies ng government, pati yung mga universities din naman dahil hindi naman fair, sabi nga nila,
na inaakusahan na yung mga universidad na di umano ay merong diploma mill kung dahil baka maapektuhan din naman yung kanilang academic record, dahil alam naman natin na hindi naman may tatanggi na itong St. Paul University ay isa sa mga pinakamahusay na universidad dyan sa Region 2, Mayor. Okay, maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Datas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Raymond Dadpaas mula sa Senado. Nakapag, ano ka na ba? Breakfast na kay Diwata. Ayan. Paris overload. Paris overload. Paris overload na kayo. Gusto mo bang ma-high blood? Babalikan po natin lang pang mga reports at mga balita ay binabati ang mga taga-NBI ay Director De Lemos, abay David Director Jojo Yap, abay parang nakipag-hide and seek si General Bantag sa inyo. Pangilang dragnet na ba ito ng Lakay? Pangalawa yata ito. Pangalawa ba? Nasa Mines View Park. Baka nanonood dun sa mga mga Nandun turista pala siya, doon. Lakay? Oo. Akala ko namamalengke sa Turil dun sa Davao. Ay, sa Davao. Naispatan din ba doon, Lakay? Naispatan din doon, namamalengke doon Pero magsisinigang. Early this year o last year yun? Parang last year yata yun, Lakay. Last year. Ayan. Babalikan po natin mga isyong yan. At syempre mga kuya, ayan, abay, kumusta po ang blood sugar level po ninyo? Kayo ba'y ihi ng ihi? Uhawin at pumapayat at laging gutom ba ang pakiramdam? Abay, ingat po dahil maaring diabetes na po yan at pwede mauwi sa sakit sa puso, stroke, kidney failure at pagkabulag kapag ito ay napabayaan. Kaya dapat po ay mag-regular exercise, proper diet, Aling Lydia, uminom ng resetang gamot na bigyan ng doktor at samahan ng Cogent DB+. Aling Lydia, hindi ka na nakita ni Ray Sibayan dito sa CCP na naglalakad. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na may taglay na siyam na Ayurvedic herbs. Nagbibigyan ng nutritional support para pagbuti nating blood sugar level. Siyempre, palakasin nating immune system para magbigay proteksyon sa ating vital organs. Lakas ng katawan para malabanan sa komplikasyon dulot ng diabetes sa natural na paraan. Sa Cogent DB Plus, sabi ni Professor Boy Benessa, malakas ang depensa mo laban sa diabetes. Ang Cogent DB Plus, mabibili po yan sa Mercury Drug, Watson's drugstores nationwide at online na rin sa Shopee at Lazada. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. It's 8:57. Oras, Sister L. 3 minutes after 9. Standby sa ating mga reports. Sandali lamang Abay, good morning kay Second Gentleman, Attorney Mansa Carpio. Ayan. Abay, Attorney Mansa, abay, kumusta po ang Madam Vice President, Abay, kinukuyog yata ngayon. Andayon pa, nabuhay ang dating Senadora Laila de Lima. Abay, may panawagan na rin siya na mag-resign daw sa gabinete ang Vice President Inday kung hindi naman niya kasundo ang Pangulo. Ayan. Meron na kayong mga nagre-react, sabi, "Oy, De Lima, wag ka na nakikisaw-saw," sabi. Alam mo naman ang Senator De Lima at dating Pangulong Digong, alam mo naman best friend sila alam mo naman ang kasaysayan nila. De Lima does not shut her mouth. I will kill her with love. Kung pumayag siya, I don't know. Damdamin. Ikaw talaga, Dong. Ayan, good morning, Dong. Maayong buntag na yung mga bigat mo, Apo Gobernador Luis Chavit Singson. Ano na ang nangyari, Apo, sa pagiging peacemaker mo, sa pagitan ng pamilya Marcos at pamilya Duterte? Wala pang update, Lakay. Wala pang update, Ayan, sandali lamang at mamaya sa ating Your business is my business, Sister L. Your business is our business. Gusto mong mag-business? Anong gusto mong mag-business na paggawa ng wig to pay o
hair transplant. Ako lakay kung gusto ko yung yung mga hair extension, ganyan, mga wig. Kasi marami ang gumagamit niyan, lakay. Oo nga, lalo sa mga artista siguro, uso yung lakay sa artista, yung pag-extension ng buhok. At yung iba naman, gusto nila wig. Ayan. Pero dapat mukha pa rin totoong buhok tingnan, yung hindi halata. Ayan, katulad niyan. Hindi to wig, lakay. Di ba may extension yan? Hindi. Totoong buhok ko to, lakay. Kinulot ko lang yan. siya, kaya medyo ma-volume. Ayan. Anyway, para po sa mga medyo nalalagas na ang buhok, katulad namin, ayan, at yung mga talagang shaggy na talaga. Ayan. Shaggy. Sa gilid na lang ang buhok. Shagilid na lang. Shagilid. Shagilid na lang ang buhok, ha? Abay, mamaya ay makausap natin Kuyang Robert Saluta, ha? At binabati natin si Kuyang Martin Usaita, ha? Abay, kumusta ang itlog mo, Kuyang, ha? Lumiliit nga ba dahil mainit ang panahon? Oo, factor daw lakay yung Pati ba itlog lumiliit talaga lumiliit pag... na itlog pag mainit. Ikaw talaga, Sister El. Itlog talaga na itlog ng manok, hindi itlog ng tao. Ayan. Wala naman akong sinabi. Ikaw talaga. Itlog ng manok ang sinasabi natin. Pag wala. Baka mama yung itlog ni Kuyang Martin Usaita, Kuyang Ama na Tosino, ha? Baka ito yung nagbibigay ng minsan nagregalo sa atin ng dalawang pula. Oo. Dalawang egg Lakay, yolk. hindi pa ako nakakatikim nun. Yung dalawang pulang itlog. Akala ko dalawang itlog. Tingnan mo, ikaw yun eh. Damdamin bayan. Pero pares lang bala kayong lasa nun kapag dalawa yung egg yolk ng isang egg lang? Oo naman, parehas lang. Hindi mo natitikman yung itlog ni Kuyang Martin Usaita? Ayan nga, Kuyang Aman Tosino, bigyan mo ito ng dalawang itlog. Ayan. Good morning, Chairman Donna Artes. Abay, sabi ng DOTR po, mahabigan maglalagay ng motorcycle lane sa EDSA. Abay, ang sikip-sikip na nga ang EDSA, lalagyan pa ng ng motorcycle lane. Kasi laki limba, kasing lapad kaya ng bicycle lane. Bicycle. Ayan. Paano yan, lakay? Maubos na yun. Mababawas yung lane ng mga sasakyan. Kasi may bus lane. Sa EDSA. Tapos may bicycle lane. Pero maganda yung sinasabi mo ko yung Bernadette Peralta, ha? Nasaan na yung yung prototype nung plano ni Housing Star Secretary Acosar. Maglalagay ng walkalator sa sa EDSA, Sister L. Walkalator? Para sa airport, mga ganyan, walkalator talaga. Mula monumento hanggang EDSA extension hanggang MOA. Totoo yun, lakay. Parang gusto ko yan. Pero hindi ba pwede lakay na yung walkalator medyo mabilis? Hindi, yung katamtayo. Kasi minsan nakakaantok ang tagal. Hindi, meron namang kung pumalya, meron din namang parang sa airport din. Yung mga malalaking airport, walkalator, pero sa tabi meron kung pumalya, kung nababagalan ka dun sa walkalator, ayan, maglakad ka. Sabagay, pwede naman habang nag-walkalator, naglalakad ka talaga, hindi ka lang nakatayo. At saka ang maganda rito, shaded. May shade, Sister L. So hindi ka parang nasa beach habang naglalakad. Kaya kung gusto mag-exercise mula rito hanggang monumento, maglakad ka. Ayan, di ba? At saka naman, ay plano naman kasi walang gastos ang gobyerno rito, ha? Ang gagawin lang para ma-maintain yung walkalator, batay dun sa plano, ha? Bossing Jimmy Serrato ay Mr. Rama Malyari, ha? Abay, maglalagay din ng mga shops na yung mga coffee shops, mga lang. Okay. Yung mga pang-take out, yung mga mga establishments lakay. Yes. Kaso, parang para maliit. Ayan pagkakasyahin yan. Kulang yung space. Sandali lamang at maganda ang business natin ngayon na Sister L. Habang wala si Miss Nicole Lopez. Mabuhok na pangkabuhayan ito, lakay. Oo nga, Abay, alam ba sino ba sa OWA?
administrator. Hans Leo Cacda. Hindi, si Arnel Ignacio. Arnel Ignacio. Nasa DMW na nga pala meron siyang shop ng ng mga tupay. Oo. Si Arnel Ignacio Lakay. Meron siya. At itong makausap natin, ang dami napasaya nito, ha? At yung napasaya nito, ha? Alam mo kung bakit napasaya, ha? Nagka-jowa. Ay! Your business is naisip ko na agad yan gumandang lalaki, ha? Ayan, nasa ating linya po mabiga ng hair transplant expert. Si Kuyang Joel Jose. Ayan na. Kuyang Joel, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo ni Sister Ed. Ayan. Good morning po, Sir Joel. Morning po. Akala ko yung naka-zoom siya, Malu, para kita sana natin ang gandang lala ni Kuya Joel, ha? Wala ba? Wala ka bang picture? Lakay, wala ka bang picture? Hindi ko makita yung mukha. Ayan, may pinadalba sa mga picture si Opo, meron po. Teka, ba't hindi yata pumasok sa akin? Nasa Viber. Mayroon sa'yo, Tita Malu? Yung mga hair. Okay. Ayaw sige. yata magpakita ni Sir Joel. Ayan. Anyway, para po sa mga parang Vic, makinig ka, ha? Vic Lima, ha? Ayan. Tingnan natin kung may pag-asa pa yan, pare ko. Nangunguna sa listahan. Ang Yula Brennan ng broadcast industry. Ayan. Ayan ako yung Joel Jose. Paano ba nagsimula itong hair transplant na ito? Mahirap bang gawin yan? Opo, yung hair transplant po kasi Kuyang Deo, nag-start to siguro sa Pilipinas mga 2000s, pero medyo luma pa ho yung technique noon, so pinag-aaralan nating maigi. No? Nagsimula tayo yung FUT, yung tinatawag, yung follicular unit transplant, which is yung nagkakaroon po tayo ng scar sa likod, mag-harvest tayo ng anit, gagayatin natin bago natin itatanim. So na-improve yung technique sa ngayon, hindi na po natin ginagawa yun. May tinatawag na po tayong follicular unit extraction, no? So ito po ay dinidrill po natin yung mga buhok sa likod ng gamit natin yung mga micro punches para wala po siyang scar. So yung po mga nakuha natin. Opo. Kuyang, kamo dinidrill, parang dinig ko ng drill, parang ang sakit na nun. Oo nga. Hindi po, may local anesthesia naman po ito Kuyang Deo, so hindi po nararamdaman ng ating mga pasyente. Opo. Tapos yung pong mga na-harvest natin sa likod, yan po ngayon yung ating ililipat doon sa mga may problema katulad ho sa hairline, sa tuktok po, yan po. Ayun. So yung buhok coming from different parts of the body, yun po yung ilalagay sa buhok? Opo. Yung buhok mismo sa ulo? Hindi sa... Buhok po mismo sa ulo, yan po yung ating pinakamagandang donor po, yung buhok sa likod at saka sa gilid po. Sa likod tsaka sa gilid. Opo. Paano ito tumutubo? Opo. Halimbawa, ako, yung batok ko, bumbungan ko, medyo manipis na, ha? Para na akong obispo. Opo. Magbigay lang po ako ng konting reasons bakit po nawawala yung buhok natin. No? Yung hair loss po kasi ang common causes po niyan ay stress, hormonal imbalance, yan po. Pero yung pinaka-common po talaga sa lahat, yung genetics, yung tinatawag nating androgenetic alopecia. Ito po yung namamana natin sa ating mga tatay, lolo, tita, yan po yun. So, meron po tayong pwedeng gamitin ng mga prevention, katulad po ng minoxidil. Ito pong minoxidil, ito po yung topical po na ipinapahid natin sa ating anit para magkaroon po ng bumuka yung blood vessels at matrigger yung pagtubo ng buhok. Meron din naman po tayong tinatawag na finasteride. Ito po ay oral medication po para po ma-block natin yung ating testosterone. Yung testosterone po, yung male hormone po na nako-convert to DHT, yung dihydrotestosterone, which is yan po ang cause ng hair loss po ng ang mga kalalakihan. Teka muna ko yan, kung mawalan ka naman, baka mawalan ka naman ng testosterone, mawala ka na ng libido. Hindi naman po, Kuya Deo. Tapos yun nga po, ang last option po natin, which is the gold standard to restore po ang ating ng mga nawalang buhok, is yung hair transplant na nga po. So Sir Joel, itong halimbawa nakapag-hair transplant ka na, mayroon po bang mga ginagamit na kailangang i-apply, ilagay na gamot para po matumubo yung buhok na itinransfer o yung inilagay po sa ulo ng tao?
Opo, actually wala naman na pong kailangang maintenance kasi yung surgical procedure nga po nating hair transplant. Actually yung buhok naman po ay galing din ho doon sa tao. So aantayin lang ho nating tumubo ulit siya kasi may phases ho ang ating buhok eh. Yung tinatawag ho nating anagen phase, yun nung growing phase, tapos yung catagen, yung papunta na ho siya sa pagtulog, tapos yung telogen, yung magiging dormant po yung buhok natin, tapos tutubo ulit. So katulad po ng normal cycle ng ating buhok na nasa tuktok, no? Yung pong mga nailipat natin ay mag-a-adjust po sila doon sa scalp para ho tumubo ulit ng panibago. So expect po by 3 months to 6 months po, tutubo po ulit lahat ng ating mga tinransplant ng regular na po siya. Normal na po na pagtubo ng buhok. So hindi na po kailangan ng panibagong transplant dahil kumbaga tumutubo na siya ng kusa. Opo, permanent po kasi ang hair transplant, ma'am eh. So hanggang mamatay po tayo yung ating pong naitanim na hairline, nandun po siya. Ayan. Teka muna Kuya Joel, yung bang pagka ba kinuha sa buhok mo, anit mo, yung itatanim sa mga medyo kalbo ng bahagi ng ulo natin, yung ba ay bubunutin hanggang dun sa ugat ng buhok o puputulin lang? Tama po Kuyang Deo, kailangan po nating makuha hanggang ugat kasi yung po yung tutubo doon sa parte na wala pong buhok eh. Parang itatanim po natin siya, i-relocate po natin yung healthy na buhok or grafts natin papunta ho doon sa mga parte na wala po tayong buhok. So para lang pala din siyang halaman, kailangan yung ugat, yung roots para itatanim mo siya at maboy. Sir Joel, paano po, halimbawa ako nagpa-hair transplant ako at tumubo na yung buhok ko ng maayos. May mga kababayan po tayo na gusto, katulad ko, mahilig po ako magpa-hair color, ganyan, hair treatment. Pwede po ba yun kapag ka ikaw ay nagpa-hair transplant, ay pwede ka sa mga ganong klase ng treatment sa salon? Opo, after 1 month po, pwede na po tayong bumalik sa regular activities po natin. After 1 month, kung nagpukulay po tayo, paggupit po, lahat po, balik na po tayo lahat. Ayan, kasi may tanong nga dito, Kuya Joel, pagka daw ba gumagamit na ng minoxidil, bawal na bang mag-apply sa buhok ng mga gel o kaya wax, mga pang-hair style? Pwede naman po kasi si minoxidil po ay yun nga po, di ba, nagtitrigger po siya ng growth, no? Kailangan po kasi ang paggamit ng minoxidil religiously po ito eh. Dahil pag itinigil po natin ito, yung mga tumubo o nahawakan niya, na-hold niya para hindi bumagsak, sigurado pong mawawala. Opo, kaya si minoxidil kailangan po yan talaga religiously araw-araw po. Ayan. Kaya ko yung Joel, paano yung mga talagang totally kalbo na? Ayan, wala nang pagkukuhanan ng buhok. Ayan, paano natin magagawa ng paraan yan? Yung mga options po niyan, yung mga wala na pong buhok sa likod at sa gilid, kung kakayanin po, pwede po natin kunan yung ibang body parts po, katulad ng balbas, yung mga chest hair po, sa kilikili. Ang worst po natin, syempre, kung wala po talaga, pati ho yung pubic hair, pwede nating ilipat ho yan. Pero tumutubo po ba yun, Sir Joel? I mean, tumutubo naman po siya, pero mas mabagal lang po, hindi katulad ng ating mga buhok po, at saka sa katawan. Pero di ba lakay, kung gusto mo magkabuhok, wala ka ng ibang option, kunin mo na yun. Di mo naman kailangan yun eh. Di ba lang mawalan ka ng pubic hair basta may bubuhok. Nakatago naman yun eh. Pero Sir Joel, yung mga ganito po bang procedure, pwede po ba siya sa halimbawa dun sa mga may iba pong health conditions? Opo, kailangan lang po natin ng surgical clearance po, no, katulad ng mga may problema po sa heart, yung nagte-take ng blood thinners, kailangan po natin ng clearance from their cardio po. Tapos yung mga diabetic naman po, kailangan control po yung sugar nila. Kailangan may clearance din po yan from kanilang mga endo para bago ho natin sila i-undergo ng minor surgery lang naman po ang hair transplant. Para sigurado lang po tayo na wala po tayong maging problema kung ipe-perform po natin yung surgery sa kanila. Ayan, gaano katagal ang pag-transplant? Proseso. Ayan. Opo. Abutin po siya ng 4 to 6 hours kung sa hairline lang po. Pero kung buong ulo po, siguro mga 8 hanggang 12 hours po kung buong ulo po yung lalagyan natin. Wow. Ang tagal pala nun pag buong ulo na. Medyo po kasi siya, tedious po yung ating trabaho. No? Isa-isa po nating kukunin, isa-isa nating itatanim po.
Nakita ko dito sa procedures na ginagawa mo sa video ko yung Joel Jose. Ayan, gaano, parang maikli, maliliit lang naman yung tinatanim yata. Ayan. Depende po kasi yan sa sukat ng buhok. No? Usually po tayo mga Asian, mga 3 to 4 millimeter lang po yung haba ng ating mga follicles and grafts po natin. So, diyan po nakadepende yung lalim ng ating pong binubutas ng recipient area po. Wow. Nakita mo yun, Lakay? Ang buting-ting pala talaga niya gawin. Hindi ba namamagay yung bumbunan pagka hair transplant? Tinutusok. Yung pong pamamaga po is common cause po yan ng surgery. No? So, expect po natin na mamaga siya po ng mga 1 to 3 days. Pero bibigyan naman po natin yan ng mga non-steroidal anti-inflammatory po. So makakatulong po mawala yung maga. No? Kasi nag-i-inject po tayo ng local anesthesia sa ulo. Ito po, dahil po after ilang days ay bababa po siya, pwede pong mamaga yung noo hanggang dun po sa mata. Pero normal naman po siya at mawawala rin within 3 days po. Okay, Kuya Joel, itong technology ito, alam mo, babanggitin ko ba yung dating Vice President nung araw? Ayan, may nakita akong nung ini-interview namin nung may hair transplant siya. Parang yung tumpok ba nung pagkaka-transplant Kuya Joel parang tanim ba ng palay na kitang-kita na yung isang tumpok na gano'n siguro mga 3 o 4, 5 sigurong buhok yun. Ito isa-isa, hindi tumpok-tumpok. Opo, isa-isa po Kuyang Deo kasi para maging natural looking po tayo. Kasi yung dating technique pa po yan, yung kumuha po sila ng tumpok ng buhok tapos itatanim po nila ay medyo hindi yung magandang tignan, no? Hindi siya normal tignan. Opo. Hindi po aesthetic or cosmetic yung dating, kaya po ang ginagawa natin, isa-isa po talaga. Wow. Anong technology ko yung Joel Jose? Saan nyo na ito? Saan nyo nakuha? Saan nyo nagaya itong hair transplant na ito na mukhang matagal nyo nang ginagawa? Matagal na po, Kuyang Deo. Actually, since mga 2012 po or 11, nag-start na po itong technology ng follicular unit extraction po. No? Nanggaling din po ito sa International Society of Hair Restoration po. So, doon po lahat itinuturo po nila ng mga bagong technique. So, ito po yung ina-adapt ng ating mga doktor at saka mga hair transplant specialist sa Pilipinas. So, yun na po yung ginagamit natin para aesthetically looking po. Maganda po siyang tignan, no? Kahit yung pinagkuhanan at yung pinagtaniman, natural na natural po ang itsura. Ano ito? US technology, China, or Europe, or ano? Saan nag-start itong ganitong klase ng hair transplant? Actually, Kuya Deo, international siya. May nag-start sa US, meron po sa England. So, ito po yung society na po yung nag-share dito sa sa kalahatan po nung follicular unit extraction po. Saan po kayo nag-aral? Saan yung pinag-aaral ito, Kuya Joel? Meron po kasing doktor na na nag-train po sa US, no. Tapos pagdating niya po dito, nag-aral po siya ng mga technician tsaka nurse po na matuturuan niya para gumawa ng yung pag-harvest, yung pagtanim. So doon po nag-start 12 years ago po. So Joel, magkano naman? Kung halimbawa may gustong magpa-hair transplant, magkano po ang kailangang ihandang halaga para po sa ganitong procedure? Per hair ba yan o per area? Opo. Dito po kasi sa Pilipinas po ang ating pong singilan dito per graft po, no, parang per piraso po. So depende po sa dami ng itatanim, no. Per piraso. Ang usual range po kasi ng price natin dito 125 pesos to 150 pesos per graft po yan. Per buhok? So per piraso. Per piraso. Hindi naman, So kung kailangan ho natin ng mga 3,000 piraso no, para ma-cover yung problema, so most likely mga 375,000 hanggang 450,000 ho. Ganyan po. Pero gaganda lalaki ka Pero naman. gaganda lalaki ka naman. Ibabalik po natin yung kabataan nyo pag Ilan na ang nagawa mo ng may kilala kasi akong na hair transplant tuwan-tuwa ha? Ay, tago na natin sa pangalang Robert. Opo, medyo marami-rami na po. Kasi nga po, dahil 12 years na po tayo sa industriya ng hair transplant, marami-rami na po. Kahit mga celebrity po, siyempre hindi ko mabanggit kasi confidentiality. Talaga? Ano nila? Politicians?
Marami rin po. Marami rin. Celebrity, politicians po. Ayan. Ayan. So, nag-transplant ka naman ng buong ulo na walang buhok? Meron na rin po, Kuyang Deo. Pero ito pong mga ginagawa natin to, depende pa rin sa donor nila. No? So hanggat ma-maximize po natin yung makukuha natin sa gilid at sa likod, mina-maximize po natin in a day surgery po, no? Para isang araw lang natin gagawin kung ano po yung pwede nating magawa dun sa buong ulo po. Ayan. Teka, gaano katagal bago tumubo ng normal itong itra-transplant? Katulad nga ho nung nasabi ko, no, meron pong phases yung buhok. So, sila po mag-undergo rin ng ganong phases. So, 1 month after the surgery, tutubo po siya. Yung pong first month hanggang third month po ay dadaan po ng shedding phase yan. So, mawawala po yung mga itinanim natin. Dahil nga po nag-a-adjust siya doon sa kanyang pinaglipatan. Starting third month po hanggang 6 months, dyan po magtutubuan na po sila sabay-sabay. Tapos yun na po yung normal cycle ulit ng buhok po. Curious lang ako, Kuyang Joel, gaano karaming buhok ang halimbawa buong ulo, ayan, kalbo talaga, mga ilang piraso yan, ilang abot ba ng ilang libong strand ng buhok? O yan, yung pong buong ulo po natin, buong ulo. Opo, yung buong ulo natin siguro nasa mga 150,000 and hanggang 200,000 po. Ayan. So ang nire-restore lang ho natin dito sa ibabaw ho, depende ho sa laki. Siguro mga per session ho niyan 3,500 to 4,000. Kung buong ulo po kailangan ho natin yan, at least mga 10 to 12,000 ho. So mga 2 hanggang 3 session para ma-restore ho natin na maganda talaga yung buhok niya. Pero hindi ho katulad nung dati, pero maganda na rin po ang talagang itsura niya. Ayan, at saka tutubo. Yan ang tutubo po talaga. Permanent. Hahaba ba katulad ng kasing haba ng buhok ni Sister El hanggang balikat? Pwede po. Pwede po siyang pahabain. Opo, umahaba po siya ng normal po talaga. Opo, kahit ganong kahaba po, basta hindi pinagugupitan po nung tao, hahaba po talaga yun. Kasi buhok niya rin po yun, nilipat lang po natin. Nako, Kuyang Joel, ang dami na interested dito, ha? Nagte-text dito. Opo. Sino yan, Lakay? Ito si Dr. Ruel, sabi niya, pwede bang gamitin yung buhok under? Yan, pwede. Sabi nga, pubic hair. Buhok sa kilikili, kung pwede. Wala na kayong pakibalbas, bigote, pwede. Oo. Pwede ba ako mag-donate? Balbon ako eh. Joke lang. Kailangan sarili mo rin eh. Ayan. Opo, hindi pa ho, hindi pa ho tayo pwedeng kumuha ng donor sa ibang tao kasi i-reject ng katawan. Ayan, foreign object. Foreign body po siya. Nako, Kuyang Joel, yung mga interested, saan nga ba pwedeng matawagan? Saan ba ang clinic po ninyo? Meron po ba kayong social media? Opo. Marami po tayong affiliated clinics po, no? So, pakibigay na lang po yung number ko, Kuyang Deo. Okay. Doon ko na lang po sila dadalhin sa clinic kung saan malapit sila. Ayan. Para hindi na po sila pupunta ng malayo po. Ayan. Opo. Sa affiliated clinics po. May mga affiliated na mga marami clinic. Po, opo. Marami po affiliated. So marami na pala yung gumagawa nitong hair transplant, Kuyang Joel? Opo, marami na rin po gumagawa sa Pilipinas ng hair transplant po. Ayan, okay, tamo. Pati yung ating business correspondent, si Mr. Michael is my guy. Gusto magpapogi, ha? Gusto lagyan yung harapan niya, ayan, ng buhok. Ayan. Ulitin mo nga, Kuyang Joel, magkano per hair? Per hair po, per graph po ang tawag namin po yan, Deo. So, 125 to 150 pesos po ang range po nito. Depende po sa clinic. Meron naman pong clinics na fix yung presyo nila. Basta po pag ganyan, mga 400,000 po. Yan. So, ang range po natin, depende po sa laki ng case, ay 200,000 hanggang 500,000 pesos po. May pahabol lang akong tanong, Lakay, kay Sir Joel. Paano po ba yun, yung age po ba pala ng pwedeng mag-transplant? Pag bata po ba ay hindi po pwede? Kasi meron kayong lumalapit sa atin ng tulong, Lakay. Nakakalbo yung bata, 7 years old pa lang. Opo. Hindi pa ho yan tina-transplant, ma'am, no? Ang pinakabata ho nating pwedeng i-transplant, siguro at least mga 25 to 27 years old po.
Opo, para malaman ho natin na male pattern baldness po talaga yung nangyayari po sa kanila. Ayun, alright. Opo. Okay, Kuya Joel, maraming salamat at maraming matutuwa dito, ha? Ayan, may pag-asa pa si Parang Vic Lima. Worshipful sir, Ma'am Sir El, maraming salamat po. Thank you, sir. Thank you so much po. Very informative. Yes, maraming salamat Kuya Joel Jose, hair transplant expert. Your business is our business. Kaya ako naging curious dito, sister. Sabi ko, yung batok ko. Bakit gusto mo ba? Hindi! Diba, okay pa yan sa'yo. Okay pa ba yan? Oo. Si Mr. Michael is my guy at saka si parang Vic Lima, ha? Ayan, kasi may mga kaibigan kaming na hair transplant na niya kaya naging curious ako. Ba, meron na palang ganito sa Pilipinas? Ay, alam mo lang, may nag-message sa atin. Ano? May nagtatanong, itago na lang natin sa pangalang Rambo Labay. O nga pala, si Rambo, kalbo na rin si Rambo. Kung siya naman daw lang kaya may kakayahang magbayad, wala ba daw siyang discount? Hindi. Senior citizen na yata siya. Di 20% discount. Your business is our business. Oras, Sister L. It's 9:30. Sister L. 9:38. Sabi ni parang Vic, pwedeng subukan yan. Susubukan niya. Saan na kayo ilalagay? Dito muna. Ang daming gustong pumogi, ha? Ayan, magkabuhok. Ayan, pati si Mr. Michael is my guy. Boy Labaw. Si Labay. Rambo Labay. Ayan. Rambo Labay, ayan na. Pati ito si Ayayu Pangko, gusto rin, ha? Ikaw din ba, Chairman Rex Kayanong? Malago pa naman buhok mo, pare ko, eh. Mukhang malago ang buhok na to, eh. Ayan. Naku, dami talagang, sabagay mas mainam nga naman yan kaysa yung wig, di ba? To pay. At least ito natural na buhok mo. Ayan. Yung wig kasi parang mainit yata sa ulo pag nag-wig. Hindi lang yun. Kung ma-accident, sumabit yan, di ba? O kaya gulat ka lang ay paglingon mo tinangay ng hangin yung wig mo. Kalbo ka na. Hoy, nakatawa ka. Hindi, kasi yung mga napapanood ako nun online. Ganun ba? Yan. Pero sandali lamang, ito na po mahabigan. Naku, Miss Let, nakikinig ba ang Malacanang ngayon? Ang Malacanang press corps? Abay, ito na, sumagot na po ang Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Abay, mukhang matagal yung pinag-usapan ito, second gentleman Attorney Mansa Carpio Kuyang, ha? Abay, matagal yung bang pinag-usapan ito ni Madam ating Inday? Bago sagutin ang naging pahayag ng First Lady Lisa Araneta Marcos. Eto na, ayan ang sagot ng Vice President Sara kay First Lady. Abay, personal na damdamin ng First Lady. Wala daw kinalaman sa kanyang mandato sa pagka-vice-presidente. Sige, pero anong galit ba siya, Henry? Galit ba sa First Lady? May upak din ba? Ayan. Ano ang tema ng kanyang sagot? Alamin natin ang report mula kay Aris number 7. Henry Uri, please come in. Henry. Makalma lang kayo. Chill lang ba? Makalma lang itong si Vice President at Education Secretary Sara Duterte matapos ngang basagin ang kanyang pananahimik sa 4 na araw na walang pahayag. Makaraang lumabas ang mga pahayag naman ng First Lady na si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ayon sa sagot ngayon lamang ng pangalawang Pangulo, ang pahayag ni Mrs. Marcos ay karapatan niya pero wala itong kinalaman, ang kanyang personal na damdamin ay wala raw kinalaman sa kanyang mandato bilang pangalawang Pangulo. Pakinggan natin ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan,
Nagatubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema nga kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang nga angay natong hatagan ug pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Syukran. Yan kayo ang tinig ng pangalawang Pangulo at sinabi niya na marami pang problemang dapat kaharapin at unahin ng bansa. Kaya mag-uusap na lamang daw sila ng Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang kanilang mga susunod na hakbang. Pero nagulat yung chill-chill lang siya, Henry, ha? Ayan, akala natin sa personality na hindi na nananapak ng sheriff, di ba? Akala natin palaban, pero makalma lang. Ayan. Makalma lang kayo. At 4 na araw din nga namin siyang hinihinga ng reaksyon, pero wala siyang naging pahayag, lalo na nung unang lumabas yung panayam ni Anthony Taberna sa First Lady, pero ngayong araw na ito ay first thing in the morning ay nagpadala na siya ng kanyang pahayag sa naturang interview. Kaya lang Henry, inedit mo yata yung statement ni Madam Vice President walang kaputol-putol yan. Sabi ni Second Gentleman Attorney Mansa Carpe, may di mo inilagay yung PS niya. Ayan, PS. Post-script. Ayan, yung pahabol ba? Ano ang pahabol? May nakalagay doon ni Lisa, I love you. I love you. Okay. Hindi nahagip. Meron palang PS yun sa dulo. Itong inilabas naman na ito ay ito yung official statement mula mismo sa pangalawang Pangulo. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ako si Henry Uri, tuloy-tuloy sa magbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Henry Uri. Ayan, believe tayo sa statement ng Madam Vice President. Ayan, at least ano siya, Lakay? Cool siya. Yes. Hindi pumatol dun sa kala natin makipagbangayan na. Ayan, parang hayaan na lang daw na sila ang mag-usap ng Pangulo tungkol sa mga ganong sa bagay, nung graduation ng PNPA, di ba? Nagbeso-beso pa sila ng Pangulong Marcos. Ayan, so anyway, buti naman. Buti naman at ganun ang nangyari. At sana nga ay all is well, ika nga. Ayan. Siyempre, mas maganda kasi Lakay na nagkakasundo. Yes, hindi na sinalubong din ng sama ng loob. Ayan. Tama lang, chill-chill lang, makalma lang. Happy birthday muna kay bossing Pete Belleza ng Ayala, Alabang. Binabati ng mga taga District 7. Sabi ni Kuyang Ricky at happy birthday din Kuyang Ferdy Vergara. At binabati natin si paring Boy Katipay. Oy, paring Boy, ha? Ayan. Good morning. At Mr. Jimmy Serato, good morning, bossing. At si Ram Malyari, ang magaling na sculptor. Ayan. Ang dami umuorder ng mga senador sa kanya, ha? Ayan. Senator JB yata nagpagawa ng malaking sculptor ng Voltes 5. At binabati natin, mga brethren, ha? Ayan, napaalala po ni Most Merciful Don Ramas Uy Piching, Deputy Grandmaster Ariel Kayanan, Right Worshipful Raul Canon at Right Worshipful BBM Bob Moran. Abay, kita-kita kits daw sa ating annual communication sa Clark this coming weekend.
At good luck sa ating mga candidates sa pagiging Junior Grand Awarder, Second Gentleman Mansa Carpio, abay General Ruel Rivera, Attorney John Samaniego, ayan, Kuyang Beruasipol Gerard Ceballos, Illustrious Nelson Yao, August Rojas at Kuyang Hussein Shamsuddin. Alamin natin report mo kay Ruela Saldico, Sister L. Nako, ito Lakay, yung mister na suspect sa pagpatay sa sariling asawa, naalala mo ba ito Lakay? Dahil sa SIM card. Naalala mo yung nag-away dahil sa SIM card? Nako Lakay, nagbigti si mister. Alamin natin ang update mula kay RHA. Nagbigti si mister? Oo, Lakay, nagbigti. Oo. Ayan ang update mula kay RH18. Manoy Ruel Saldico. Manoy Ruel. Babalikan natin si Ruel Saldico. Samantala kay Edwin. Mabigat na yung daloy po ng traffic. Nako, ma-traffic po dyan sa may kahabaan ng Samson Road sa Caloocan. Ano ang dahilan? Bagamat alam naman natin Lakay, normal ang traffic. Pero ngayon, ano ang dahilan? Bakit nagkakaroon ng matinding traffic dyan, RH23? Edwin Duque, Edwin. Yung dahilan nito yung volume ng sasakyan, lalo pat yung mga pumapasok dahil itong Samson Road, yung nararatang bigat at dali ng trapiko ay umabot na hanggang sa Monumento. Northbound, kapag galing ka ng Monumento, kung papunta ng Sandaan, ito nabutas. Kahit pa may mga enforcer na nag-a-assist. Pero itong northbound, kung papunta ka ng pupuntang nabutas, ay medyo talagang mabigat yung dali ng trapiko. Dahil itong dalawang private school ay dito nagkakaroon problema dahil dalawang gate ng private school, yung in-out, yung mga sasakyan, kaya maging yung galing ng Sangandaan to Monumento ay naapektuhan ng bigat at dali ng trapiko. May mga enforcer namang nakatalaga pero dahil sa dami ng mga sasakyan at dumadaan ay medyo mabigat. Kaya kung may mga dadaan na medyo nagmamadali, mas mainam na lang na dumaan sa bahagi ng 10th Avenue to Mabini, kakanan ng Sangandaan, at doon medyo maluwag yung dali ng trapiko. Sa mga oras na ito ay medyo mabigat din yung bigat na dali ng trapiko dahil mula pa kanina ang alas 6 ng umaga, yung papasok ng Balitawak from North Luzon Expressway dahil bumabagal pagdating ng EDSA Pakaran paakyat papuntang Cubao. Pero wala namang mga aksidenteng naganap, yun lang, dahil araw ng Lunes ngayon, asahan na natin sa maraming lugar yung mabigat na dali ng trapiko, lalo yung papunta ng Maynila dahil sa ibang bahagi ng Northern Luzon. Alright. Yating traffic update mula pa rin sa Caloocan ako pa rin sa RS23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Daming bayan. Maraming salamat Edwin Duque. Standby Grace, standby Manoy. Ayan, may mga nagre-kaagad dun sa statement ni Madam Vice President. Ano sabi Lakay? Abay, sabi ni Kapitan Rex Cayanong, kalma-kalma lang si BP Sara sagot. At sabi niya, kumbaga sa sabong, no fight. Ay, kung grabe. Ay, kumpara pa talaga. Sabi ni Bes Zamora, cool na cool si Sara. Ayan, pinag-aralan ng husto ang pagsasalita. Ayan, makalma lang siya. Ayan, totoo ka dyan Lakay. May mga nag-react din pala sa ating Facebook page. Sabi dito, mahinaon si VP, hindi suplada di tulad ni... Ayan, hindi niya itinuloy. Sabi ni Ligaya Salazar. Ayan. Ayan. Anyway, at least buti naman at sana'y hindi na lumala yung away na yan. Daming bayan. Oras sa Sister L. 9:51. Actimed Quality. Daming bayan. Sister L, relax ka lang. I'm coming. Daming bayan. Naku to si Pina. Off mic ka. Sabunutan. Nandito ka sa amin Sabunutan mo nga yan. Oo, sabunutan ko talaga yan. Ay, good morning Manong Governor Chavit. Aba, totoo ba ito? Ha? Meron ka daw bagong shota na Korean celebrity. Ba?
Iba talaga baka ang naman dahil Chavit, magpo-produce lang siya ng Vagamon. Ay, oo nga pala. Diba? Ano, ha? Aba, talaga. Ikaw Iba talaga. naman ang Chavit, ha? Iba talaga. Ay, di ba naghanap siya ng mapapangasawa? Oo nga, sabi rin in-interview natin. Na-interview natin, sabi niya, naghanap siya Ayan. ng mapapangasawa. Ay, good morning, Noble Bobot Andres. At alamin natin ang report mula kay Ruel Saldico. Balikan natin ang report ni Ruel, yung pong mister na suspect sa pagpatay sa sariling asawa dahil sa away po sa SIM card, patay dyan sa Camarines Sur. Nagbigti ito lakay RH18. Ruel Saldico. Ruel. Yes, Pierre Lakay at Elaine, ngayong umaga lang, mga alas 8, nang magpaabot ng report ang mga barangay tanod sa PMP na nagbigti itong si Julito Palmiano, na kung saan si Palmiano ay asawa nitong biktima na si Mercy Palmiano Grotas, 30 anyos, ng Zone 1, Barangay San Jose, Sanay, Camarines sa Buhi, Camarines Sur, na kung saan ito ay nag-away na nakaraang araw dahil sa SIM card. At ngayon ay patuloy ang ginagawang pag-iimbestiga ng PNP Soco sa matapos na magbigti ito dito lang mismo malapit sa mga kapitbahay itong suspect na kung saan ay 3 araw na nakalipas matapos na patayin ang sarili mismo itong asawa na dito sa bayan ng Buhi, lalawigan ng Camarines Sur. Yung ating update mula dito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Dahil mga isong ganyan ngayon na Sister L, katulad din nito, yung nahuli ni Mr. si Mrs. Ay, oo. Doon sa motel. Oo, lupit naman yan, ano, ha? Pero naaktuhan yan lakay Oo, nasundan na. Ayan na. At eto rin, abay sabi na ating bibit dito, ayan, bagong dating ng Saudi si Mrs. Hindi pa alam kay Mr. Nakipagkita muna dun sa boyfriend. God, sa kanyang na nakilala dun sa sa app naman, dating. Dating app. Dating app, ayan, nakilala dun sa dating app, Mr. L. Wag kayo may asawa na may jowa na. Huwag kayo mag-dating app, di ba kayo? Hindi, ang malupit dito parang nakarma kasi nag-date sila nung boyfriend niya nakilala sa dating app. Nag-inuman sila. Ayan, na-aksidente sa motor. Naku, Diyos ko. Oo. Nawasak yung mukha ni Mrs. Ay! Oo. Saan yung lakay? Oo, dito na sa may bandang Pasay. Grabe. Diyos ko. O di nalaman ng mister na dito na pala siya pero patay na. Hindi, buhay. Nawasak lang. Oo, sira yung ilong kasi na-aksidente. Ayan na. Ay, grabe, Diyos Nag-date sila nung kanyang boyfriend. Ayaw naman natin isipin na karma yun, di ba? Pero baka mamaya nakarma siya dun sa ginagawa niya. Daming report ni Grace. Alamin naman natin ang report ni Grace, ang pagbili ng palay ng National Food Authority. Nagsimula na nasa 480,000 na kaba ng bigas. Dumating naman dyan sa bodega sa Nueva Ecija, RH25. Grace Ansano. Grace. Gracia. Na disgrasya. Metro Manila ngayon. Ano ang latest sa Metro Manila, Ruel tuloy, Si Yuel Yuel. Reyes? Kakatang twister, Ruel, Yuel. Ayan na. Yuel Reyes, please come in. Good morning, Lakay. Sister L, makararanas ng water service interruption ang ilang lugar sa Quezon City, Makati at Marikina, bunsod ng isasagawang maintenance activity mamayang alas 10 ng gabi. Ayon sa Maynila at kabilang dito ang Barangay Bungat at Veteran sa QC. At mawawala ng tubig mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga bukas dahil sa isasagawang pressure test. Sa abiso naman ng Manila Water, mamayang alas 10 din ng gabi mawawala ng tubig sa ilang parte ng Barangay Concepcion 1 sa Marikina, Barangay Culyat sa QC at bahagi ng Guadalupe, Nueva, Pinagkaisahan at Pitogo sa Makati City. Samantala, dahil sa sumiklab na sunog na nadamay ang ilang bahagi ng Paco Catholic School, online muna ang pasok ng mga estudyante simula bukas April 23. Nag-abiso rin ang paaralan na hindi sila magsosolicit o nagbigay ng otoridad kahit kanino para manulisit matapos ang nangyaring insidente. Samantala, sa Taguig City, magandang balita, tumanggap ng tig 100,000 piso ang 3 centenarians matapos sumapit sa kanilang ika-100 taong kaarawan. Kabilang dito sina Lola Patria Entrada, 102 years old, mula sa West Trembo,
Lola Carmen Borja, 102 years old, mula naman sa Barangay Ususan, at si Lola Severa de Casa mula sa Barangay Rizal. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Joel Reyes, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Joel. Balikan natin si Grace Vera Sansano. Gracia, please come in. Lakay Deo, LA, nagsimula ng dumagsa ang maraming mga magsasaka naman para magbenta sa NFA. Sa ngayon, matapos nga na aprubahan ng National Food Council ang halaga ng pagpalay procurement sa 23 sa basa habang nasa 30 pesos na ang sa dry na presyo ng palay. Ayon sa manager ng Nueva Ecija NFA office na si Cecilia Perez, ito ay may target sila ngayon na 295,000 bags ng bibiling palay para sa panahong ito. Ibig sabihin, may 9 na araw na buffer stock silang target para nga makapamili at inamin nila na walang laman ng mga palay ang mga bodega ng NFA. Sa ngayon, umaasa ang National Food Authority na magtutungo at magbibili ang ating mga magsasaka sa Nueva Ecija na tinaguri ang Rice Granary of the Philippines na may 140,000 hektarya ng palayan pa rin dito sa Nueva Ecija. Yan ang ating update. Ito si RH25, Great Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, muchas gracias, Grace Vera Sansano. Good morning, Kuyang Rodan Deliso. At ganoon din si Kuyang June Kalawagan. At kay Kuyang Judge Boyet Mapili. Chaplain Noble Tom Angeles. Good morning, Kuyang Hill de la Cruz. At Neil Pagkaliwagan. At si Bishop Ephraim Fahutagana. Maganda umaga po sa inyo, ha? At syempre, paalala po sa mga nais, may warning, may babala si Boy George. Chairman Boy George Garcia ng COMELEC. Dahil babawasan na po ang party list ngayong darating na 2025 elections. So naman, dapat lang. Bekaya naman, pakibawas-bawasan. Lahat yata gusto na maging party list. Dapat yung may kinatawan talaga. May nire-represent na sektor. Ang tawag yan, marginalized sector. Yun talaga may advokasya, Lakay. Katulad ng isang party list yan, tutok party list. Anong tinututukan niya? Ay, naka talaga. Paalala ng PAGCOR sa mga mahilig sa photography, ha? Tuloy pa rin po ang PAGCOR Photo Contest sa 2024. Bukas sa mga amateur at professional photographers. Ang tema po, Harvest Time. Tema ng PAGCOR Photo Contest 2024 para ipakita ang sipag, husay at pagsisikap ng mga magsasaka, mangisda at mga nasa sektor ng agrikultura tungo sa masaganang ani. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Ala Tenco, ayan ang premyo tinaasan po sa 2,230,000 pesos. At ito po ang deadline ng photo contest hanggang July 31, 2024. At para sa karagdagang detalye, abay puntan lamang po mahabigan yung kanilang website www.pagcor.ph/photocon 2024. Hi, good morning, Kuyang Dado Melegrito. Ready na ba tayo sa Ancom? At yan na ang kabuhan natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apit. Stay safe everyone. Stay hydrated po. Ay, oo. Mainit ang panahon. Wala kayang init, di ba? Sinabi mo, grabe, ha? Operasyon Tulong susunod na, Wonder Woman, Lugaw Queen, Miss May Binauhan. Bye-bye.